Welcome back po sa Panahon TV para naman po magabayan po tayo sa ano kaya ang inaasahan lagi ng panahon para po sa araw ito ng Miyerkules ay makakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba kundi si Mr. June Galang. Good morning, Mr. Galang. Maraming salamat, Amor, at magandang umaga din sa'yo. Mr. Galang, ano na po bang update natin dito po sa binabantayan po natin na Bagyong Inday at paano po ba ito inaasahang kikilos sa mga susunod na mga oras? Ang update po natin sa bagyong si Inday, huling namata, nasa layong 610 km dito po sa silangan, timog silangan ng Basco, Batanes, at taglay pa rin ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 km bawat oras. At kumikulis po ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 19 na kilometro bawat oras. Okay, so ayan po, nabigyan po tayo ng ideya at impormasyon ni Mr. Galang tungkol po dito sa kasalukuyan po nating update tungkol dito kay Bagyong Inday na nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. At bukod po dito kay Bagyong Inday na nasa loob nga po ng ating PAR ngayon ay meron pa po ba tayong namamataan na iba pang weather disturbance o bagyo na posible po nga pumasok sa loob ng ating PAR o makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na mga araw? Sa ngayon po, meron tayong minomonitor na isang tropical storm pero nasa labas pa po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang international name po nito ay Tropical Storm Halong. At kung magtutuloy-tuloy po sa kanyang kinikulos na pakanluran, hilagang kanluran, medyo mahagip lamang po itong northern tip ng ating PAR at hindi po ito maglalandfall sa alinman pong panig ng ating bansa. So eto po, meron po tayong namataan na panibago pong bagyo pero nasa labas pa naman yan ng ating Philippine Area of Responsibility at tinatawag po natin ito na Tropical Storm Halong. At tulad po nabanggit kanina ni Mr. Galang, ito po hindi naman inaasahang tatama dito po sa ating land. Masata maaari pong hanggang sa northern tip lamang ng ating PAR line. So patuloy po nating babantayan yung mga pagbabago dito sa mga susunod pa mga oras at susunod na mga araw. At ngayon po, ano po bang inaasahan po nating lagay ng panahon para po sa mga susunod na oras sa araw na ito ng Miyerkules? Meron po bang direktang epekto itong Bagyong Inday dito sa ating landmass? Sa ngayon po, unti-unting na-enhance ng bagyong si Inday itong southwest monsoon, kaya itong Mimaropa, Bicol Region, Calabar Zone, dito po sa Metro Manila kasama ng Zambales, Bataan at itong Cagayan Valley, makakaranas po yan ng mga paminsan-minsang pag-ulan. At ang natitirang bahagi po ng ating bansa, asahan po yung mga pulupulong pag-ulan at pagkulog-pakidlat, pero sa bandang hapon po yan o sa gabi. So ayan po, nalaman po natin, concentrated po ang ating mga pag-ulan at ganoon din po itong mga pagkidlat, pagulog dyan po yan sa bahagi po ng Luzon. Pero sa natitirang bahagi po ng ating bansa, makakaranas naman po tayo ng generally fair weather. Pero syempre, nandyan pa rin po yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po at paghahanda ang dapat po nating gawin para po sa araw na ito. At Mr. Galang, ito naman pag-usapan po natin yung ating lagay ng ating mga karagatan. Kamusta po ba ang ating sea condition? Meron po ba ulit tayong inilabas na gale warning para po sa umagang ito? Opo, patuloy po nakatas ang gale warning natin dito sa eastern seaboard ng Central at Southern Luzon, kasama na po ang eastern seaboard ng Visayas at pati po dito sa western seaboard ng Southern Luzon. At pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan natin mangisda na huwag po munang pumalaot yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. At ito naman po, napansin ko po kasi na paiwas po ulit dito sa ating landmass. So hindi po natin inaasahan na magla-landfall ito nga si Bagyong Inday at dominant nga po yung pagkilos ito pa west-northwest. So ano po ba ang dahilan? Ano po mga factors ang nakakaapekto dito po sa paggalaw ng Bagyong Inday? Usually po ang major factor na nakakaapekto sa paggalaw ni Tropical Depression Inday, itong high pressure na nasa north ng kanyang system at ito po ang prevailing wind na southwest. Kaya medyo papataas po ang kilos ng mga bagyo tuwing buwan po ng July. Yan, naintindihan po natin na meron pong epekto ito pong high pressure area. Yan po ay sa movement o yung mga nagiging paggalaw ng mga bagyo na pumapasok. Dito po yan sa loob ng ating area of responsibility. Ay maraming salamat po Mr. June Galang sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. At natunghan nga po natin ang mga ibinahagi pong update ni Mr. Galang na weather forecaster ng Pag-asa. At ngayon naman po mga kababayan, dahil nga po sa forecast po natin, inaasahan pa rin po ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Naglabas po ng advisory ang Pag-asa. At ayon po dito, kanina po nga alas 4 ng umaga nakakaranas ng may hinaga sa katamtamang pag-ulan na may paminsan-minsan din po ay meron pong heavy rains. Dito po yan sa Metro Manila, ganoon din po sa may Rizal, Bulacan at ganoon din po sa may bahagi ng Bataan. At inaasahan po natin na ito ay magpapatuloy sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Kaya po mag-monitor po tayong mabuti sa mga pagbabago sa lagay ng ating panahon.
At sa punto ito naman po, alamin na po natin ang naitalang extremes of temperature at ang relative humidity. Para po sa ating minimum temperature, yan po ay 25 degrees Celsius alas 5 po ng umaga kahapon. Ito po ay naitala sa Science Garden, Quezon City. Ang maximum po natin umabot po ay ng 30 degrees Celsius. Yan po ay alas 10 naman ng umaga. Para naman sa ating relative humidity, yan pong minimum po natin umabot ng 71% at ang maximum po natin yan po ay 90%, alas 5 naman po yan ng umaga. So ayan po ang mga nakala po nating impormasyon para po sa umagang ito. Maraming salamat po sa pagtutok. Dito po yan sa aming programa. Tandaan niyo po na ba kami i-like sa Facebook, Panahon.tv, or follow us on Twitter at Panahon TV. At syempre, welcome po kayo sa aming website sa www.panahon.tv. Abangan niyo po kami mamaya sa Balitaan Good Morning Boss at sa oras-oras sa Panahon TV Express. Dito lang po yan sa Telebisyon ng Bayan. Live mula sa Pag-asa Weather and Fog Forecasting Center, ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat and happy Wednesday. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.